Ang pelikula ay nagbubukas sa loob ng isang lokal na tren na patungo sa London papuntang Tonbridge. Daan-daang pasahero ang makikitang nakasakay at kabilang sa kanila ang ating bida na si Louis Shaler. Siya ay isang doktor at siya ay kasalukuyang pauwi kasama ang kanyang maliit na anak na lalaki na si Max. Nabatid na ang asawa ni Shaler ay pumanaw na ilang taon na ang nakararaan kaya dinala niya ang kanyang anak saan man siya magpunta. Nang maglaon, nang umalis siya sa kanyang upuan upang sagutin ang isang tawag, nilapitan si Max ng isang kapwa pasahero na nagngangalang Sarah. Ang kanyang upuan ay nasa tabi mismo ng kanilang upuan, kaya sinubukan niyang makipag-chat sa bata. Ngunit si Max, na hindi sanay na bata, ay hindi sinasadyang nasagi ang kanyang dalang kape. Ito ang dahilan ng pagkabasa ng coat ni Sarah sa kape at agad na dumating si Shaler sa pinangyarihan. Pinagalitan niya ang kanyang anak at humingi ng tawad kay Sarah dahil sa nangyari. Nag-aalok pa nga siya na bayaran ang mga pinsala, ngunit magalang siyang tumanggi na sinasabing ayos lang. Ang dalawa ay nagsimulang mag-usap at nag-usap tungkol sa iba't ibang mga paksa. Nang malaman ni Sarah na isang doktor si Shaler, talagang humanga siya. Patuloy itong nakangiti sa kanya at nakikipaglaro pa sa kanyang anak, na nagpapakita na siya ay nahulog sa kanya sa unang tingin. Maya-maya, naging abala si Sarah sa kanyang telepono habang si Shaler ay nagsimulang magbasa ng dyaryo. Si Max, gaya ng dati, ay naglalaro sa kanyang laruan na dinosaur at nagmamasid sa lugar. Nang tumalikod siya, napansin niya ang isang mukhang maingay na pasahero na nagngangalang Jan. Ipinakita sa kanya ng lalaki ang isang magic trick gamit ang isang sigarilyo ngunit pagkatapos ay tinakot siya sa isang nakakatakot na ekspresyon. Maya-maya, dumating ang konduktor ng tren upang tingnan ang mga tiket. Casual na humihitit ng sigarilyo si Jan sa loob ng compartment kaya inutusan niya itong itapon ito. Ngunit tumanggi siya at nagsimulang magdulot ng eksena. Nagpagalit ito sa ilang kapwa pasahero at hinarap pa siya ng isang matandang lalaki na nagngangalang Peter. Si Jan, na lasing, ay sinubukang takutin ng lalaki sa pamamagitan ng pagpapakita ng ilang nakakatawang galaw sa kung fu. Ngunit hindi natinag si Peter, nagatubili siyang itinapon ang kanyang sigarilyo at tinungo ang seksyon ng koridor. Ang eksena ay pagkatapos ay pinuto sa isang oras mamaya at makikita natin na iilan na lamang ang pasahero na natitira sa tren. Nakuha ang atensyon ni Shaler ng isang kakaibang mukha ng lalaki na may dalang helmet ng motorsiklo. Nang huminto ang tren sa isang istasyon, tila siya ay lalabas. Ngunit pagkatapos ay bumalik siya, uminom ng isang lata ng beer at tumungo sa loob ng isa pang kompartamento. Saglit na tinitigan ni Shaler ang lalaki ngunit hindi ito gaanong iniisip. Samantala, natapos na rin suriin ng konduktor ang lahat ng mga tiket at babalik na sa kanyang silid. Ngunit pagdating niya doon, bigla siyang hinila ng isang misteryosong figure sa isang kwarto doon. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakatulog na si Max at ito ay nagbibigay kay Sarah ng pagkakataon na makausap si Shaler. Hindi siya nag-aksaya ng oras at nagsimulang maglandi sa kanya, nilinaw din niya sa kanya na siya ay single pa. Ang walang muwang na doktor ay nag-aalangan na magbigay ng mga tugon dahil siya ay medyo kinakabahan. Ngunit ipinaliwanag ni Sarah na kailangan niyang bilhan siya ng bagong Amerikana dahil ang isang ito ay sinira ng kanyang anak. Pagkatapos ay isinulat niya ang kanyang numero sa isang piraso ng papel at ibinigay ito sa kanya. Masayang tinanggap ito ni Shaler at ngumiti pabalik sa kanya na nagpapakita na siya ay may pagtingin din sa kanya. Pagkaraan ng ilang istasyon, halos wala nang laman ng tren maliban sa kakaunting pasahero. Bumangon si Shaler mula sa isang maikling pag-idlip at napagtanto na ang tren ay nakatigil. Nakarinig siya ng sumisitsit na tunog mula sa labas na sinundan ng isang hindi kilalang lalaki na tumatakbo palayo. Pagkatapos, isang malakas na putok ang narinig at ang tren ay nagsimulang umandar muli. Lumapit si Shaler sa bintana at sinubukang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa kanyang labis na pagkabigla, nasaksihan niya ang isang sugatang lalaki na gumagapang sa mga riles. Agad na pumunta si Shaler sa silid ng konduktor upang iulat ang bagay. Bilang isang doktor mismo, hindi niya kayang makitang nasasaktan ng iba. Pero kahit ilang beses nang kumakatok sa pinto, hindi sumasagot ang konduktor. Nang marinig ang kaguluhan, lumabas ang isang ginoo mula sa VIP section at siya ay walang iba kundi si Peter. Binalaan niya si Shaler na huwag kumatok sa pintuan na iyon dahil maaari itong humantong sa mga malubhang parusa. Ipinaliwanag ni Shaler na kailangan nilang agarang tulungan ng isang nasugatan na lalaki na gumagapang sa riles, ngunit sa tingin ni Peter ay hindi sila makakatulong. Kaya bumalik na lang siya sa kwarto niya at isinara ang pinto. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating na ang tren sa Tonbridge at parehong naghanda sina Sarah at Shaler na bumaba.
Habang nagpapaalam sila, ipinaalala niya sa kanya na tatawagan siya at pagkatapos ay hinalikan siya. Naiwang tulala si Shaler sa halik, ngunit mas nabigla siya nang hindi huminto ang tren sa Tonbridge. Nagpapatuloy ito sa normal na bilis nang hindi man lang bumabagal. Nag-aalala na may mali, nagpatuloy si Shaler sa pagsisiyasat habang sina Sarah at Max ay sumama sa isang matandang babae na nagngangalang Elaine. Sa sumunod na eksena, nakarating si Shaler sa labas ng driver's room na may nakaharang na pintong bakal dito. Dahil hindi siya makapasok, pinindot niya ang intercom at sinabing kailangan niyang umuwi kaagad. Sa unang ilang segundo, walang sumasagot, ngunit may isang lalaki na nagtatanong kung ilang pasahero ang natitira. Natigilan si Shaler sa sagot at umaasa siyang magtatanong ang driver tungkol sa kanyang emergency. Gayunpaman, binilang niya ang natitirang mga pasahero at tumugon na mayroong 6 sa kanila. Sa sandaling marinig ito ng driver, isinara niya ang intercom at pinabilis ang takbo ng tren. Sinubukan ni Shaler na makipag-ugnayan sa kanya ng paulit-ulit ngunit walang nangyari. Kasunod nito, tumungo siya sa silid ng konduktor para sa mga sagot. Sa pagkakataong ito, pumasok siya sa isang katabing silid kung saan nakita niyang nakabukas ang pinto. Natuklasan din niya ang mga kagamitan ng konduktor at iba pang bagay sa sahig. Nag-aalala si Shaler dahil dito at napagtanto niyang may nangyayaring mali. Di nagtagal, nagpakita si Peter at nagtanong tungkol sa bagay na iyon. Sinabi sa kanya ni Shaler na hindi pa humihinto ang tren at sa halip ay umaandar ito ng mas mabilis. Noong una, hindi siya pinaniwalaan ni Peter at hiniling na lamang sa kanya na bumalik sa kanyang upuan. Ngunit kapag ang tren ay hindi huminto sa kanyang istasyon, nagsimula siyang magpanik. Pagkatapos ay sinimulan hilahin ng 2 lalaki ang lahat ng emergency brake ng isa-isa. Ngunit wala sa kanila ang nakakapagpabagal ng tren kahit kaunti. Pagkatapos ay sinuri ni Shaler ang mga estatistika ng tren at nakakagulat na natuklasan na ang mga preno ay walang presyon ng hangin sa mga ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang emergency brake sa ngayon. Sa lalong madaling panahon, ang bastos na lalaki mula kanina, na si John, ay sumali din sa kanila. Tinanong niya kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ni Shaler na halos 1 oras na ang nakakalipas nang huling tumigil ang tren. Nakarinig siya ng sumisitsit na tunog na sinundan ng isang lalaking tumatakbo palayo. Si Peter, na maraming alam tungkol sa mekanika, ay mabilis na napagtanto na may naglabas ng hangin upang hindi paganahin ang mga preno. Nagdulot ito ng takot sa lahat at nagsimula silang mag-isip ng mga paraan para ihinto ang tren. Alam ni Shaler na bawat tren ay may second control room, isa sa harap at isa sa likod. Dahil ang harap ay ginagamit ng misteryosong driver, pumunta sila sa likuran. Buti na lang nakabukas ang pinto at agad silang nagsimulang maghanap ng posibleng solusyon. Sa sandaling ito, muling nagpakita si Peter at sinubukan silang pigilan. Sinabi niya na nakipag-ugnayan na siya sa pulisya kaya maghintay na lamang sila kaysa paglaruan ang mga mapanganib na kontrol na ito. Umaasa siya na puputulan ng mga pulis ang kuryente sa tren na ito na magbibigay daan sa kanila na dahan-daang huminto. Gayunpaman, inihayag ni Shaler na ito ay isang diesel na tren kaya walang paraan na maaaring pigilan ito ng sinuman mula sa labas. Isa lang ang ibig sabihin nito, nasa sarili nilang mga kamay ngayon ang kanilang kapalaran. Ang buong grupo ay patuloy na naghahanap hanggang sa makakita sila ng handbrake. Karaniwan, ang mga preno na ito ay ginagamit kapag ang tren ay nakatigil upang hindi ito gumulong. Ngunit dahil wala na silang ibang pagpipilian, nagpasya silang hilahin ito. Sina Shaler at John ang nagkusa at hinila ang handbrake ng buong lakas. Ang plano ay gumagana sa simula at ang tren ay nagsimulang bumagal. Ngunit pagkatapos ay naramdaman ito ng misteryosong driver at pinaandar ng mabilis ang tren, sinayang ang kanilang mga pagsisikap. Nang maglaon, habang sinusubukan ng grupo na humanap ng iba pang solusyon, nabangga ng tren ang isang kotse sa isang crossing na agad na pinatay ang lahat ng sakay nito. Nagpatakot ito sa matandang babae na si Elaine at napunta sa cardiac arrest. Mabilis na kumilos si Shaler at nagsimulang magsagawa ng chest compression. Sinusubukan din niya ang iba't ibang paraan upang maibalik siya ngunit hindi nagtagumpay. At ang kaawa-awang babae ay pumanaw sa lugar na iniiwan ang lahat na malungkot na nasaktan. Ngunit ang grupo ay walang oras upang magluksa dahil kailangan nilang ihinto ang tren sa lalong madaling panahon. Iminungkahi ni John na buksan nila ang pinto ng control room na sinangayunan ni Shaler. Ang 2 lalaki pagkatapos ay kumuha ng mga sandata at nagsimulang hampasin ang makapal na pinto. Sa kabutihang palad, nabasag ni Shaler ang salamin at nakapasok siya sa loob nito. Sa sandaling makarating siya sa kabilang panig, siya ay naiwan sa ganap na pagkabigla.
Natagpuan niya ang bangkay ng konduktor na nagpapatunay sa kanyang hinala na ang tren ay pinasok ng masamang tao. Ngayon, ang tanging bagay na naghihiwalay sa kanya sa driver ay isa pang metal na pinto. Gumamit si Shaler ng mapurol na bagay at paulit-ulit itong hinahampas, ngunit masyadong malakas ang pinto para masira. Ang masaklap pa, bumusina ang tsoper na pinipilit ang lahat na umatras sa kanilang compartment. Habang pinaplano nila ang kanilang susunod na hakbang, isiniwalat ni Peter na ilang dekada na ang nakalipas, isang katulad na insidente ang naganap. May naghijak ng tren at ibinangga ito sa pader na ikinamatay ng maraming pasahero. Natatakot siyang baka may balak na naman ang misteryosong driver na gawin ang ganoong bagay. Ang grupo pagkatapos ay nag-isip na sila ay darating sa huling istasyon pagkatapos ng 30 minuto sa bilis na ito. Nangangahulugan ito na kailangan nilang kumilos ng mabilis o lahat sila ay mamamatay. Habang nauubos ang oras, iminungkahi ni Jan na siya ay magtutungo sa labas at tanggalin ang bahagi ng tren. Ito ay isang mapanganib na misyon dahil anumang pagkakamali sa bilis na ito ay maaaring humantong sa kamatayan. Pero ito lang ang pagkakataon nila kaya handa siyang subukan ito. Ang iba pa sa grupo ay bumabati sa kanya ng good luck at binuksan ni Shaler ang pinto. Dahan-daang lumabas si Jan habang malamig ang panahon at ginawa ang kanyang trabaho. Ngunit dahil sa madulas na ibabaw, nadulas siya, dahilan para humawak siya para sa kanyang buhay. Buti na lang at bago pa siya malaglag sa kanyang kamatayan, hinawakan ni Shaler ang kanyang kamay at kahit papaano ay hinila siya pabalik. Ngayon, ang grupo ay may humigit kumulang 10 minuto bago makarating ang tren sa huling istasyon nito. Handa si Shaler na ipagsapalaran ng lahat kaya naisip niya ang isang mapangahas na ideya. Plano niyang gumamit ng fire extinguisher upang pasabugin ang mga panel ng sahig na magbibigay daan sa kanila na alisin ang pagkakabit ng mga karwahe mula sa loob. Matapos maipon ang mga gamit, inutusan ni Shaler sina Sarah at Max na pumunta sa kabilang panig dahil mas ligtas doon. Pagkatapos ay sinindihan niya ang improvised na bomba at agad itong sumabog. Ang plano ay maswerteng gumagana at ang mga panel ng sahig ay nawasak. Hindi nag-aksaya ng oras si Shaler at sinubukan niyang tanggalin ng mano-mano ang mga karwahe, ngunit masyadong mainit ang ibabaw dahil sa apoy. Sa matinding sandaling ito, dumating si Peter sa pinangyarihan na may dalang gamit. Pagkatapos ay pumunta si Shaler sa kabilang panig at ginamit ng 2 lalaki ang lahat ng kanilang lakas para tanggalin ang bolt. Sa kalaunan ay nagawa nila ito at naghiwalay ang mga karwahe, ngunit nawala si Pedro sa kanyang pagkakaapak at nahulog sa kanyang kamatayan. Nasaksihan ito, nawasak si Shaler, ngunit siya ay nasa isang mahirap na lugar dahil pinipigilan siya ng apoy na makarating sa kabilang panig. Sa dahan-daang pag-anod ng mga karwahe, inutusan niya si Jan na hilahin ang handbrake. Pumayag naman ang huli at agad siyang pumunta sa control room kung saan naroroon sina Max at Sarah. Pagkatapos hilahin ng mga matatanda ang handbrake ng buong lakas at sa wakas ay huminto ang tren. Sa kabilang banda, hindi pa rin naalis sa panganib si Shaler dahil nilalamon na ng apoy ang kanyang karwahe. Lalo siyang nag-alala nang mapagtanto niyang natatakpan siya ng kerosene. Ibig sabihin, ilang segundo na lang bago siya magliyab. Kaya naman, nang walang natitirang pagpipilian, nanalangin si Shaler sa Diyos at tumalon palabas sa gumagalaw na kompartamento. Sa huling eksena, makikita natin ang buong grupo sa tabi ni Shaler sa mga truck. Siya ay malubhang nasugatan, ngunit siya ay buhay pa. Nagtatapos ang pelikula nang dumating ang mga pulis para tumulong. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.